Ito ang trade tension ng ordinary na makina. Ito. Isa ito sa mga pisa ng makina na ating tatalakayin ngayon kung ano ba ang function nito sa ating makina, paano ba ito masisira, paano ayusin kung ito'y masisira at ano ba ang kadalasang ikasisira nito. Hello everybody! Welcome to my YouTube channel. Kung gusto niyo matuto about basic sewing, yung pananahing pangbahay, pwede rin panghanap buhay, i-subscribe niyo ang aking channel, hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Don't forget to like, share, and comment. Ako ang iyong tutor from Mandaue City, Cebu. Kumusta mong mga Bisaya? Labi na dito mga taga Cebu, Cebu City o Cebu Province. Sa akong gigikanan nga probinsya, Bugo City o San Remio, Cebu. Kumusta mo riya? Ug sa mga silingan ako dire sa Mandaue City. Balik tayo. Ito ang trade tension. Tatanggalin natin ito. Dito natin ito tatanggalin. May dalawang screw dito. Tingnan natin. Dito natin ito luluwagan. Ito na. Tapos tatanggalin na naman natin pa isa't isa. Luwagan mo lang dito. Kasi nakalock ito dito. Ang gagawin mo ay itulak mo na ito. Ayan. Pagtulak mo, pwede na itong luwagan. Yan, natanggal na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. At itong dalawang plato na to, ganito ang pagkabit. Nakatalikod sila. Yan. 6. May isa dito. Ito ang pin. I-discuss ko sa inyo mamaya kung ano ba ang gamit nito. Galing natin. Ito ang pin. May ulo ito para hindi tuluyang tumatagos dito. Hindi malalaglag. Pang siyam na ito at pang 10 ito. Itong trade tension ay may 10 maliliit na piyesa. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, siyam pa pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam talaga. Balik natin. Ito natin ito ipasok. Yan. Susunod ang dalawang plato. Ganun. Nakatalikod siya kasi dito idaan ang sinulid. Ito ang humihigpit ng sinulid. Ganun. At pangatlo ito. Kita nyo ito? Yung nakaharang sa gitna. Dito niya dadaan. Ito ang tutulakin ng pin. Para magluwag siya kung magtatay na kayo. Pagdating nyo sa dulo, iangat nyo ang pressure foot. Gamit ang lifter. Itutulak ang pin sa lifter. Parang ganon. Yan. Para magluluwag siya. I-discuss nyo mamaya, ipipakita ko sa inyo ang lifter. Tatanggalin natin yan. Ngayon naman ang spring. Yan. Itulak nyo. Ikutin nyo. Kung makaikot na kayo ng 2-3, pwede nyo bitawan. Yan. Kung luwagan nyo ng pabalik, hindi tutuluyang maikot. Dahil yung sinabi ko kanina, ay masasabit ito dito sa ilalim. Kaya hindi tutuluyang maikot, hindi matatanggal. At ito ang pressure lifter. Kung iangat ang pressure foot, ang pressure lifter mo gagamitin niya. Yan. Tatanggalin natin muna ito. Kung ang pressure lifter ay nakababa siya, dito ito ang pin. Pag iangat mo siya, ang pin ay matutulak ito dito. Yan, tingnan nyo. Lumuluwag siya. Yan. Ikabit na natin ang sinulid. Dito, dito. At dito dadaan sa gitna ng dalawang plato dito. Yan. Diyan muna tayo. Dahil, iko-control natin gaano ba ito kahigpit. At ano bang tamang higpit nito. Habang ito ay nakababa. Dahil kung nakaangat siya, ay lumuluwag ito dito.
hindi nyo ito makukontrol gaano ba kahigpit ito kasi tinutulak ito ng pin sa ilalim para magluluwag dito. Kita nyo? O, lumuluwag siya. Kung ibababa natin ay humigpit siya. Hindi na maikot dahil bumibitaw na ang pressure lifter sa pin. Ngayon dito naman tayo sa tamang higpit ito. Ano ba ang tamang higpit nito dito? Kailangan ipantay mo ito sa ilalim sa bobbin case. Ito ang bobbin case. Pagkabit nyo ng sinulid sa bobbin case, ganon. Idaan nyo dito at hilahin nyo sa tamang-tama na higpit. Di masyadong maluwag at di masyadong mahigpit din. Gaano ba ito kahigpit ang sinabi kong hindi masyadong maluwag at hindi masyadong mahigpit? May video na ako na ipinalabas ng title, bobbin case, paano mo malaman kung ito ba'y sira na o hindi. Doon ipinaliwanag ko ng maayos kung gaano ba ito kahigpit. Panoorin yung video na to para malaman nyo gaano ba kahigpit itong sinabi kong hindi masyadong maluwag at hindi masyadong mahigpit. Kung ipapantay nyo ito dito, magsimula tayo sa pareha dito. Tansyahin nyo, hilahin nyo na paunti-unti. Gaano kahigpit ito, ganon rin dito. Yan. Habang nakababa ito ang pressure lifter. Kung masyadong mahigpit na dito, kung masyadong masikip, luwagan nyo ito ng konti hanggang pumapantay siya. Kung sa tansya nyo, pantay na siya, tama mo na ito. Simula nating magtahi. Pero hindi ibig sabihin na pantay na ito, tama na yon dahil ang kadalasan, gaano ba kasikip dito, mas masikip dito ng konti. Ang sinabi ko lang, ipantay nyo. Dito tayo magsimula. Subukan natin itahi at unti-unti nating higpitan kung kailangan. Kailangan ang sinulid dito nyo idaan sa gitna ng pressure pot at hilahin nyo dito. Simulan na natin pantayan ang kanyang tahi. Kung magpapantay kayo ng tahi, kailangan ang tela na inyong ititesting ay dudublihin niyo. Mahirapan kayo sa pagpantay kung isa lang. Subukan natin itahi. Tingnan nyo ang tahi. Medyo maganda sa labas pero sa ilalim, tingnan nyo. Ibig sabihin nito na napakaluwag sa itaas. Kaya natin higpitan ng konti. Tandaan nyo, nagsimula tayo sa pareho-pareho ang higpit sa ilalim at sa taas. Yun sa labas, yun sa ilalim. Kita nyo? Pantay na, pero kulang pa dahil minsan makita ninyo ang violet sa ilalim. Ito, nakita siya. Kailangan pa ng konting higpit sa taas. Yun naman, ito pa. Kung minsan makikita ang sinulid sa labas pa ilalim, kulang pang higpit sa itaas para mahila niya ng pantay sa ilalim pataas. Higpitan natin konti. Sa labas, sa ilalim. Kulang pa rin. Pero, pwede na ito. Pero kung gusto nyo ng quality tahi, kailangan perfect. Higpitan ba natin? Yan. Yun ang tamang higpit. Ngayon, kung nakuha nyo na ang tamang pantay ng sinulid sa labas at sa ilalim, ito ang gawin ninyo. Bawat kabit nyo ng sinulid, pagdaan nyo dito, kahit ilang taon na kayo nagtatahi, kailangan ito ang ugaliin ninyo. Bawat daan ng sinulid dito, habang nakababa itong pressure lifter, subukan nyong hilahin. Tandaan nyo ang tamang sikip ng sinulid ng inyong makina. Dahil ito ang tamang pagpantay ng inyong makina. Bawat daan nyo dito ay kailangan nyo ito para matandaan nyo palagi. Dahil meron kasing ibang sinulid na kung idadaan nyo dito, mas masikip kaysa iba. At meron din, mas maluwag kaysa iba. Dahil iba't iba ang grano ng sinulid. Merong madulas at meron ding medyo magaspang. Bawat tahi ninyo, dahil kadalasan magpapalit kayo ng sinulid, bawat kabit nyo ng sinulid dito, pagdaan dito, ay subukan nyong hilahin. Kung ganun pa ba kasikip, ang kadalasan, bawat tahi ninyo. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo kung ano ba ang purpose ng pin o ano ba ang bintahin nito kung magluluwag dito kung magtahi kayo. Yan na. Kung magtahi tayo, ibaba natin ang pressure pot. Pagdating nyo sa dulo, iangat nyo dito. Pag angat nyo dito, kung naka-function pag kanyang pin ay lumuluwag ito dito.
Yan. Pagluwag dito ay lumuluwag din ang kanyang sinulid. Kaya, mahila natin ito. Ito. Ayan. Ito ang purpose. Bakit kailangan pang lumuluwag at humigpit ito? Pagdating sa dulo, iangat ang pressure pot. Hilahin ito dito. Ayan. Tuluyan lang itong mahila dahil napakaluwag na ito dito. Pero kung ibaba natin ang pressure pot ay hindi na ito mahila. Kung pilitin nyo, posibleng mapuputol ito. Ngayon, paano ba ito masisira? Halimbawa, kung hindi na nag-function ang kanyang pin, hindi na lumuluwag pag angat ninyo sa pressure pot, mangyari yon dahil yung pinakita ko sa inyo kanina, itong itutulak ng pin. Pag angat ng pressure pot, iangat ito ng pressure lifter dito. Yan. Kung mapuputol na ito dito, hindi na gumagana ang pin. Napuputol na ito dito. Hindi na ito magluluwag. Anong dapat gawin? Kung may papalit ka agad, palitan nyo na. Pero kung wala, pwede pa rin itong itahi. Kahit hindi ito magluluwag pagdating niyo sa dulo. Subukan itong itahi. Sadya kong kunin ang pin. Ito, para hindi na magluluwag ito. Ito, wala nang pin na matutulak dito sa pressure lifter. Kaya pag angat nyo sa pressure lifter, hindi na ito magluluwag dito. Subukan natin itahi na ito ang ating gagamitin na thread tension. Pagdating natin sa dulo, pag angat natin dito, hindi ito magluluwag. Kaya, hindi natin ito mahila dito. Kung pilitin natin, baka mapuputol. Kaya ang gawin ninyo ay ganito. Habang ito ay nasa taas, ikutin ng konti ang balance wheel pabaliktad. Yun. At tingnan natin ito na bumababa ito dito. Ayan. Pagbaba niya, lumuluwag ng sinulid, hilahin na naman natin hanggang kung saan ang sinulid. Yun, mahaba na. Pagkatapos, pigilan na naman natin at ibalik natin ang balance wheel para umangat na naman ang kanyang thread tick up lever. Ito. Yun, mahaba na ang sinulid. Pwede na itong putulin. Ulitin natin. Kung sakali lang hindi na magluluwag ang inyong thread tension, hindi na magre-release ng sinulid. Ulitin natin. Patatakbuhin. Pagdating sa dulo, na kailangan namang lumipat pagtahi. Dahil hindi na siya magluluwag, pag angat natin, hindi natin mahila palikod. Gawin natin ito. Hilahin ng konti. Kung saan hanggang ang sinulid, paikutin baliktad ang balance wheel. Tingnan mo itong thread tick up lever na makababa na siya. Ganon. Ayun. Nasa pinakababa na siya. Hilahin nyo ang sinulid naman. Ayun. Pagkatapos pigilan, ibalik niyang balance wheel. Ayun. Nakataas na siya. Humihila na siyang sinulid. Habang ang sinulid to ay mahaba na at tama na ito. Praktisin mo lang. Practice lang ang kailangan. Yun lang muna ang ating tatalakayin ngayon. Hanggang sa susunod kong video, iba na namang pisa ang ating tatalakayin. Dahil bala ko sana na bawat importanteng pisa ng ating makina ay ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin at paano ayusin. Hanggang maubos kong lahat ng pisa na to. At kung may mag-comment, magtanong sa akin kung ano ba ang ilang gagawin, kung may video na ako, sasabihan ko na lang silang panoorin mo ng aking video na lumalabas na. Hanggang sa susunod kong video, ako ang inyong tutorial para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.